sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo, itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Marami ang nagulat sa mga pahayag na ito ni Vice President Sara Duterte, pero hindi ang Philippine Army. Nasa ilalim ng pamamahala ng Philippine Army ang libingan ng mga bayani, kung saan nakalibing si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. As to the statement of the BP, we cannot comment on that. That is a political statement. However, in preparation dun sa celebration natin o commemoration ng UNDAS, kagaya ng ginagawa ng Philippine Army taon-taon, naka-establish naman na yung mga security protocols natin doon to maintain yung orderliness pagdating nitong UNDAS. Gaya noong mga nakaraang taon, bawal ang matutulis na bagay gaya ng pala at pik. Hindi rin daw nila papayagan ang paghuhukay sa libingan ng mga bayani, maliban na lang. Kung mayroong request ng kanilang immediate family, we will pa rin naman dadaan sa proseso. And definitely kung pamilya naman yung nagre-request, most probably napapayagan naman yun. Dagdag pa ng Philippine Army, wala silang idadagdag na gagawin sa nakalatag na nilang mga plano para sa seguridad sa UNDAS. Sa ngayon ay business as usual pa sa libingan ng mga bayani. Pero unti-unti nang magpapatupad ng paghihigpit sa seguridad, hindi dahil sa sinabi ng Vice Presidente, kundi para maging maayos ang paggunita sa mga bayaning nakalibing doon sa darating na UNDAS. Para sa agenda, Francis Polbe, BNC.